Good evening mga kaloyalista. Ito po ang inyong likod, Boy Misterio. Ngayon po may pag-uusapan tayo tungkol dito sa narinig ko sa kay Sir Mike Abe, opinion. Meron daw kasi may pinakinggan siyang video or voice video na kinakausap ni Sal Panelo si dating Pangulong Duterte na ina-advise na ipadeklara kay President Marcos ang revolutionary government. Naku naman. Itong mga to, pahamak to eh. Ito patibong to para sa ating Pangulo eh. Gusto nilang ipahamak yung ating mahal na Pangulong PBBM eh. Kasi labag po yan eh, yung revolutionary government. Mga galit ang taong bayan dyan. Kasi ang pag-revolutionary government, ang kapangyarihan nasa Pangulo lang. Siya ang may control. Magagalit po ang taong bayan pagka ganon. Ngayon, etong si Panelo, yun ang gusto mangyari, gustong ipahamak ang ating Pangulo. Eh wala naman pong gulo dito sa ating bansa. Peaceful naman tayo ngayon. Eh bakit ipadedeklara nilang ng revolutionary government? Samantalang maayos ang palakad, wala namang gulo, wala namang terorista dito. Yung national security natin, wala namang banta. Di ba? Kaya paduda-duda tong sinasuggest ni Sal Panelo, Talagang parang nagmamadali sila makabalik sa pwesto. Kasi pagka na-implement yung revolutionary government, itong suggestion ni Panelo, wala ito, basura ito eh. Kasi panggulo lang eh, mangyayari eh. Kasi pagka ganyan mayroong revolutionary government, magagalit talaga yung tao, magulo, walang batas. Ngayon, pagka magulo na, pwede silang tumawag ng snap election. Yun ang inaantay nila. Magalit yung taong bayan kay Marcos. Pero hindi na mangyayari yan. Hindi na mauulit yan. Kasi matalino ang ating presidente. Pero nakakabuisit lang. Hindi mabubuisit ka o matatawa ka na lang sa mga sinasuggest nila. Samantalang nung panahon ni Duterte, sinuggest na yan. Tinanggihan niya naman na ang revolutionary government. Kasi alam niyang masama. Babagsak sila. Tsaka ang revolutionary government, gagawin lang, pagka idedeklara lang yan, kapag may banta sa seguridad ng ating bansa. Pero ngayon wala namang gulo eh. Sila lang magulo. Sila Panelo, mga DDS, sila lang. Sila lang gumagawa ng gulo. Di ba? Yung mga pulburon issue nila, na wala namang katotohanan, sila nag-aaway. Nilaglag na nga sila ni dating Pangulong Presidente Duterte, di ba? Na hindi raw totoo yung pulburon video, na wala yan. Hindi yan totoo. Naghuhugas kami siya doon, di ba? Kailan talaga magulo eh, no? Ano bang gusto niyo? Makabalik ka agad? Magkaroon ng snap election? Kaya sinasuggest niyan sa ating Pangulo. Hindi yan kakagatin ng ating Pangulo. Matalino ang ating Pangulong PBBM. Never. Basura yung sinasuggest nyo. Sinasabi ko sa inyo. Diba? Samantalang ngayong tunay na oposisyon, yung mga Liberal Party, tahimik nga sila ngayon eh. Ibig sabihin, maganda yung ginagawa ng ating Pangulo, ba't kakailanganin ng revolutionary government? Ngayon ako, itong mga to, diba, si Trillanes nga, sumusuporta din sa ating gobyerno ngayon. At saka si Senator Drilon, pinuri niya rin yung sinusuportahan niya rin, di ba? Dahil yung pagkaka-appoint kay Ralph Recto para sa Department of Finance, pinupuri niya yon. Mga totoong oposisyon yon, di ba? Yung talaga sila yung original, yung mga Liberal Party. Pero tahimik sila ngayon kasi maganda ang ginagawa ng ating Pangulo. Halos wala kang maipintas. Itong grupo lang na itong mga DDA, sinasadya talaga nila yung manggulo para magdeklara ng revolutionary government. Tinutulak nila, di ba? Pero yung panahon nila, nung sinuggest yan, tumatanggi si Duterte. Ngayon, tinutulak nila magkaroon. Kasi alam nila na magagalit ang tao sa ating mahal na Pangulo. Pero hindi i-declare yan ni PBBM.
matalino ang ating mahal na Pangulo. Hindi yan kakagat sa mga ganyan-ganyang banat nila. Ngayong ang ayos-ayos na ng bansa natin, no? Matatag na tayo, no? Stable na tayo. Saka kayo papasok ng panggugulo na naman, yung mga suggestion nyo. Alam nyo kasi lahat ng paninira ginawa nyo na, no? Mula nung maupo si Presidente Marcos, siniraan nyo na. Ayan yung cocaine issue, di ba? Tapos yung mga pulburon, at saka yung mga iba pa, di ba? Lahat ng paninira ginawa nyo na. Tapos ngayon naman, itong revolutionary government, isinisingit nyo, dinidiin nyo. Naku, ibang klase talaga kayo, no? Talaga nanggugulo kayo. Paano yung mga investor dito na nag-invest na? Kaya nga nag-invest yun, di ba? Dahil ibig sabihin, matatag na tayo. May tiwala sila sa ating administrasyon. May tiwala sila sa ating mahal na Pangulo. Pero kayo, nanggugulo. Masasayang naman yung 4 trillion na investment dito. Tapos ipapasok niya yung revolutionary government. Ano kayo? Ay, nako. Talagang wala kayong ginawa kundi manakot, no? Yung mga galawan yung yan, mas halatang halata na talagang gusto nyo na makaupo ulit. Pero hindi kami papayag ng mga loyalista na mangyari yun. Hindi kami papayag sa mga gusto nyong ganyan. Hindi. Demokrasya ang ating bansa, ano? Kaya nga kayo malayang-malaya makapanira sa ating administrasyon kasi democratic country tayo, di ba? Tapos gusto niyo pang pabagsakin diyan sa sinasuggest nyong revolutionary government. Nako. Walang mangyayari diyan. Basura yan, garbage. Yung suggestion nyo. Ito po, pakinggan po natin yung yung voice recorded video, yung kay Sir Mike Abe. Yung sinasabi ni Panelong suggestion niya ng revolutionary government. Diba ang dahilan? Ito, pakinggan natin itong meron hong nag-forward sa akin na audio video na galing na sinasabing ito ni Panelo. Okay? Galing yata ito sa social media ng network na naipasara o sinuspindi. Pakinggan ninyo kung ano ito sinasabi dito ng Panelo. Kakaiba talaga. Kaya na. Kaya nga sabi ko nung nag-uusap kami ni dating Presidente Duterte na isang umaga, madaling araw. Kaya sabi ko, alam mo... Sandali Bakit naglulo ko yung video, ha? Sandali, ha? Yan. Sandali, tingnan natin, ha? Madaling araw. Kaya sabi ko, alam mo, Ginoong Pangulo, ako talaga hanggang ngayon, gusto ko revolutionary government. Wow. Ano mo sabi niya? Oo. Okay yan. Sabihin mo kay Presidente Marcos, mag-declare na siya. Aba, kako, sinabi ko na kanina umaga yan mag-declare na. Ito ang ibinahagi ni dating President. Narinig nyo? Ibang klase, no? Talagang ba ito nagmamadali makabalik? Ibang klase, no? Kasi pag tangyari talaga yan, kung sakali lang, pero alam ko hindi naman mangyayari yun. Talagang ang gusto nila talagang manggulo, makabalik sa pwesto. Ang intention nila yung pansariling interest nila. Di ba? Yung makabalik sila sa pwesto, sila ang nagdidikta. Ganun sila. Kaya kung ano-anong ini-issue nila, mga fake news, mga pulburon issue, cocaine issue, ngayon naman, ipinipilit nila itong revolutionary government. Isasuggest daw nila kay Pangulong Marcos. Hindi na, maayos ang ating bansa ngayon. Wala tayong problema sa national security. Walang banta ng terorismo rito ngayon. Mapayapa, maayos ang ating bansa. Kayo lang nang gugulo. Inuulit ko, kayo lang ang magulo, mga DDS vloggers. Kayo lang ang magugulo. Hindi po pwede yan, sinasuggest nyo. Dahil makakasira yan sa ating bansa. No way. Basura yan, basura. Inuulit ko, basura, garbage. Yung suggestion yung yan na revolutionary government. Walang maitutulong yan sa ating bansa. Pagkaagulo lang yan
gusto nyong mangyari para makabalik kayo sa kapangyarihan. Diba? Puro kayo fake news, di ba? Yung pulburon issue nyo, hanggang ngayon, di pa rin lumalabas. Pangako nyo, premiere night, January 5. Eh, ano na ngayon? Di ba? Anong petsa na ngayon? January, 16 na. 11 days ago. Hindi pa ba tapos yung pag-i-edit nyo? Kung lumabas man yan, sabi nyo kasi, di ba? May tamang panahon sa paglalabas niyan. Eh, malamang, hindi pa kayo tapos mag-edit. Eh, pag lumabas yan, obvious na obvious, edited yan. Puro kayo kalokohan. Mga kalayolista, maging mapabagtsyag po tayo no, sa mga laban dito sa mga DDS vloggers na to, o mga DDS vloggers na to, no? Kayang-kaya po natin makounter yung mga yan, no? Sa pamamagitan po ng pag-like and share ng video na to. And also, na rin po, subscribe to my channel, no? Para lagi tayong updated sa ating mga balita. Hanggang sa muli po, ito po yung lingkod, Boy Misterio.